Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan pa rin ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong si dating undersecretary ho ng DPWH, na si Cabral. Na kung saan ay nakita ho ang kanyang katawan, wala ng buhay ho, dyan ho sa bangin ng Cannon Road. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, may update ho, at mayroon hong mga kaduda-duda, kaduda-duda na mga inilalabas ho sa social media. Pakinggan po muna natin ito. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang uwala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang subpoena sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto. Teka muna, mag-aalauna ho ng hapon, dumating ho sila doon sa Ayon Hotel. Ibig sabihin, nanggaling na muna sila sa Cannon Road. Nanggaling muna ho sila doon sa Cannon Road. Kasi nagpunta muna sila ron ng umaga doon sa may bangin. So, umupo ron si Yuse Cabral at yun yung moment na pinagbawalan ho sila ng mga kapulisan. Sinita ho sila na bawal dyan. Then, bumalik sila nagpunta sila ng hotel at kumain. At nag-check-in muna, nagpahinga muna. Malamang ito yung kasi alauna ng hapon tuloy natin. Sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite, bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. 2:47, pumasok ko si Yuse Cabral sa kwarto ng kanyang driver. Normal ba yun na pumasok yung amo dun sa kwarto pinag-check-in ng isang driver? Ewan ko lang 2:47, wala na ho kasi yung sinabi rito kung gaano katagal dun ho si Cabral na nandun sa loob. Sa 2:47 daw. Tuloy natin. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon. Hindi na rin nakita kung nakita dumating yung ulit yung, kasi according to sa driver, hinatid niya dun si Cabral, iniwan niya, kasi sabi iwan muna siya, bumalik siya ng hotel. Pero dito hindi na rin nakita dumating at lumabas. May nakita rito sa CCTV, nag-exit sila So ibig sabihin, kung bumalik siya ng alas 5 at nag-exit, dun ulit siya dadaan. Bakit hindi na nakita yung pagdating niya at yung pag-exit? Baka hindi na talaga siya dumating. Baka lang. Pero according sa kanyang affidavit, bumalik siya ng hotel. Bumalik siya ng hotel at tinanap niya rin doon si Cabral. Tuloy natin. Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Ayun ang nakakapagtaka. Bakit yon? Yung NBI pumayag na ipakita ito pero yung iba hindi na.
So, ibig sabihin, pwedeng mabigat ho yung mga hindi pa ipinakikitang video. Ha? Tuloy natin. Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secure that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Kasama sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great. Ano, kumpirmado, fingerprint. Kasi syempre, kumuha na ng NBI clearance yan dati. Minatch, siya talaga, positive. So, ang pinag-uusapan na lang ho dito, nadulas ba siya, nag-suicide ba, or merong gumawa sa kanya ng krimen? Yun na lang ho ang pinag-uusapan dito. Tuloy natin. Degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa post-mortem examination, The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they Ito nga yung sinasabi ko, mga kababayan, mga ka-analyze. Kasi ano to nag-a-analyze ho tayo alam niyo yan, mga pulis nga, nag-iimbestiga, di ba? Tayo nag-a-analyze. Kasi ako, ang ano ko rito, ang pinaka-analyze ko rito, hindi naman buong 100%. Pwedeng nag-suicide ito. Pwedeng nag-suicide o nagpakamatay nga. Kaya siguro sa konsensya. At ginawa niya, kinitili niya ang kanyang buhay doon sa lugar na kung saan may kinalaman siya maanumalyang flood control. Tulad nga nito. Na kung saan, isang tabi lang nito, ito yung dinalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Benguet, yung rock netting. Na kung saan kasama niyo si Mayor Magalong doon. At according dito kay Secretary John Vic Rimulya, sabit din daw dito. Mismo doon, sa pinagkamatay niya, sabit ho itong si dating Yusek ng DPWH Cabral. Pero, hindi naman ho natin sinasabing 100% agad yan. Kasi mga kababayan, marami hong katanungan Tulad ho nitong mga larawang ito. Kaya hindi natin sinasarado lahat. Hindi naman natin sinasarado lahat. Ito, katulad dito, mga kababayan. Makikita nyo dyan, sa larawan, ayan. Makikita nyo dyan sa larawan na yan, itong si dating Yusek Cabral ng DPWH. Yung suot-suot nyo yung tsinelas dito, parang yung, ano man tawag dito? Yung parang Islander. Yung talagang tsinelas, nung mga panahon ng 90s.
Ayan o, makikita nyo. Talagang tsinelas. Yan talaga yung tinatawag na tsinelas talaga. Eh, ngayon marami ng style. Eh, nung 90s, 80s, pag sinabing tsinelas, yan talaga yun. Ayan o. Pero, makikita ninyo, doon ho siya na-recover. Na-recover ho doon sa ilalim. Ayan, makikita nyo. Sa ilalim ng Kellen Road na kung saan doon daw, doon nakita yung bangkay, katawan ni dating Yusek Cabral DPWH. Eh, ano ito? Crocs. Ayan o. So, malayo. Ha? Malayo, kung ikukumpara. Oh. At meron pang mga kumakalat ho, ha? Na kung sa ayan, makikita nyo sa screen. Hindi alam kung bakit daw dito sa selfie ni ng driver niya white ho yung damit. Pero dito sa nakita ho ng dashcam ay parang pink. Ano? Bakit pink? Yan ho yung mga katanungan. Ha? At according pa rito, ang nakakapagtaka rito sa isa pang pahayag ho ni Sir John Vic Remulla ng DILG. Bakit meron siya sinasabi na saan na ba yun? Meron siya sinasabi, ito. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Saan na ba yun? Pasensya na po Meron siyang sinasabi na kung paano tumalon itong si Yusek Cabral. May na-recover na ebidensya. Hindi. Ito. Iba to. Pasensya na po. Naku, nawawala. Pasensya na ba? Dali lang po wala pa. Kaya tayo. They take off their Ito. shoes. And it was apparent in that Pakinggan natin ito ulit i-rewind natin. Katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced Pakinggan nyo. marketing project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. it is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. At tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagpapat Parang parang na-confuse ako doon. Ganun ba ang mga nagsisuicide pagtatalon? Uba rin yung tsinelas tas tatalon? Parang bang ang dating magpapakamatay ka na, conscious ka pa na kailangan hubarin mo yung tsinelas mo? Ewan ko lang Kayo, maglibho kayo ng message sa comment section kung okay, kung hindi kayo tatalong ka, hubarin mo pa yung tsinelas mo. Ewan ko kung anong dito ko magkakaalaman mga kababayan kung
gaano ho kagaling ang ating mga investigador sa ating mga otoridad. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.